Bigla ka na lang bang nakakaramdam ng matinding bigat sa puso? Kahit tahimik naman ang paligid at wala kang ginagawang mabigat buong araw. Bakit parang mabilis mawala ang kapayapaan habang dumarami ang tukso, galit, pangamba, at kaguluhan sa bawat tahanan? Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata dahil may espiritual na digmaan na tahimik na sumisira sa pananampalataya ng tao. Habang abala ang mundo sa makamundong kasiyahan, unti-unting lumalayo ang maraming kaluluwa sa banal na presensya ng Diyos. Kapag humina ang relasyon ng tao sa Panginoon, mas madaling makapasok ang takot, pagdududa, at masasamang impluensya na sumisira sa isip at damdamin. Ephesians 6 verse 11, "Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Ipinapahayag ng banal na kasulatan na hindi sapat ang sariling lakas lamang upang mapaglabanan ang kasamaan at mga tukso ng mundo. Kailangan ng matibay na pananampalataya, taimtim na pananalangin, at banal na gabay ng Panginoon upang manatiling ligtas ang kaluluwa laban sa kapahamakan. Kapag nawawala ang presensya ng Diyos sa buhay ng tao, dahan-dahang nawawala rin ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakalaking tulong ng inyong suporta upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga aral na nagbibigay lakas at pag-asa sa panahon ng pagsubok. Habang mas maraming pusong lumalapit sa Diyos, mas maraming buhay ang nababago at mas maraming pamilya ang muling nagkakaroon ng pagkakaisa at pananampalataya. Patuloy na lumalakas ang tukso sa mundo, kaya lalong kinakailangan ng gabay ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Bawat sandaling inilalapit natin ang ating puso sa Diyos ay hakbang palayo sa kadiliman at hakbang papunta sa banal na liwanag. Hindi aksidente kung bakit napakinggan mo ang mensaheng ito ngayong oras na kailangan mo ng espiritual na paalala mula sa Panginoon. Posibleng dumaraan ka ngayon sa matinding problema, takot, o pagod na hindi mo maikwento kahit kanino. Subalit dakila ang awa ng Diyos dahil hindi niya pinapabayaan ang sinumang patuloy na nananalig at lumalapit sa Kanya ng buong puso. Panalangin, kabutihan, pagpapatawad at matibay na pananampalataya ang ilan sa pinakamahalagang sandata laban sa kasamaan. Habang nagpapatuloy ang mensaheng maririnig mo ngayon, mas mauunawaan mo kung paano manatiling malapit sa Diyos at makaiwas sa anumang tukso ng kadiliman. Una, manalangin araw-araw ng buong katapatan. Panalangin ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang manatiling ligtas ang puso laban sa tukso at impluensya ng kasamaan. Kapag palaging nakikipag-usap ang tao sa Diyos, mas lumalalim ang pananampalataya at mas tumitibay ang espiritual na kalagayan ng kaluluwa. Bawat taimtim na paghingi ng tawad at pasasalamat ay nagiging tulay upang mapalapit ang puso sa banal na presensya ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang tao sa pananalangin, unti-unting nawawala ang takot, pangamba, at mabibigat na damdaming nagpapahina ng pananampalataya. Dakilang kapayapaan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at buong katapatan. Luke 18 verse 1, "Men ought always to pray and not to faint." Ipinapahayag ng banal na kasulatan na hindi dapat mapagod ang tao sa pananalangin kahit dumaraan sa matinding pagsubok at kahirapan sa buhay. Kapag patuloy ang pakikipag-usap sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay at mas madaling malabanan ang masasamang tukso. Banal na salita ng Diyos ang nagbibigay lakas upang manatiling matatag ang pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Tuwing nagsisimula ang umaga na may pananalangin, mas nagiging payapa ang kalooban at mas nagiging maingat ang puso sa bawat desisyon. Habang lumalalim ang koneksyon sa Diyos, mas nagiging sensitibo ang espiritu laban sa mga bagay na maaaring maglayo sa pananampalataya. Kabanalan ng isip at damdamin ang unti-unting nahuhubog kapag inuuna ang Panginoon bago ang anumang gawain sa buong maghapon. Kapag nakasentro sa Diyos ang buhay ng isang tao, mas nahihirapan ang kasamaan na makapasok at makasira ng kapayapaan ng kaluluwa. Mahalagang gawing bahagi ng pang-araw-araw
na pamumuhay ang taimtim na pakikipag-usap sa Panginoon upang manatiling malakas ang espiritual na kalagayan. Maraming tao ang madaling panghinaan ng loob dahil mas inuuna nila ang problema kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na kayang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Habang dumarami ang tukso at kaguluhan sa paligid, lalong kinakailangan ng pananalangin bilang proteksyon laban sa masasamang impluensya ng mundo. Bawat salitang binibigkas mula sa pusong may pananampalataya ay umaabot sa Panginoon na handang umalalay sa kanyang mga anak. Kapag nananalangin ang tao ng may tiwala at katapatan, nagkakaroon ng lakas ang puso upang magpatuloy kahit mabigat ang pinagdaraanan. Habag ng Diyos ang nagbibigay pag-asa sa mga pusong halos mawalan na ng direksyon at kapayapaan. Panginoong makapangyarihan sa lahat, linisin mo ang aming puso at ilayo mo kami sa anumang tukso na sumisira sa aming pananampalataya. Nawa ay manatiling buhay ang apoy ng aming pananalig upang hindi kami madaig ng takot at kahinaan sa araw-araw na pakikipaglaban sa kasamaan. Pagpalain mo ang bawat tahanang patuloy na lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at taimtim na pananalangin. Pangalawa, basahin at isabuhay ang mga salita ng Diyos. Banal na aral mula sa Biblia ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa tao upang hindi maligaw sa landas ng kasalanan at tukso. Kapag araw-araw na pinupuno ng salita ng Diyos ang isip at puso, mas nagiging matatag ang pananampalataya laban sa masasamang impluensya ng mundo. Habang lumalalim ang pagkaunawa sa banal na kasulatan, mas malinaw na nauunawaan ng tao ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Maraming kaluluwa ang nawawalan ng direksyon dahil mas inuuna nila ang makamundong kagustuhan kaysa sa kalooban ng Panginoon. Dakilang kapayapaan ang natatanggap ng pusong patuloy na kumakapit sa mga pangako at utos ng Diyos. Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay upang manatiling ligtas ang tao sa kadiliman ng kasalanan. Kapag pinagninilayan ng mabuti ang mga aral mula sa Biblia, mas nagiging maingat ang puso sa bawat desisyon at gawain sa araw-araw. Banal na karunungan ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa sinumang tapat na naghahanap ng kanyang katotohanan. Tuwing naglalaan ng oras para magbasa ng Biblia, unti-unting napapalitan ng pag-asa at pananampalataya ang mga takot at pag-aalala sa buhay. Habang pinapakinggan ng puso ang mga banal na salita ng Diyos, mas nagiging malakas ang espiritu laban sa tukso at kahinaan ng laman. Kabanalan ng pag-iisip ang nahuhubog kapag inuuna ang mga utos ng Panginoon kaysa sa impluensya ng makamundong gawain. Kapag nakatanim sa puso ang salita ng Diyos, nahihirapan ang kasamaan na ilayo ang tao sa tamang landas ng pananampalataya. Mahalagang gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng Biblia upang manatiling maliwanag ang direksyon ng kaluluwa. Habang lumalaganap ang kaguluhan at tukso sa paligid, lalong kinakailangan ng banal na salita upang manatiling matatag ang pananampalataya. Bawat pangako ng Diyos na mababasa sa Biblia ay nagbibigay lakas at pag-asa sa pusong napapagod at nasasaktan. Kapag isinasabuhay ng tao ang mga utos ng Panginoon, mas nagiging payapa ang relasyon niya sa Diyos at sa kanyang kapwa. Habag ng Panginoon ang patuloy na umaakay sa mga pusong naghahanap ng tunay na liwanag at katotohanan. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan, buksan mo ang aming puso upang lubos naming maunawaan ang iyong mga salita at utos. Nawa ay manatiling buhay sa aming isipan ang mga aral na nagbibigay lakas upang mapaglabanan ng anumang tukso at kasalanan. Pagpalain mo ang bawat taong naghahanap ng iyong katotohanan at patuloy na kumakapit sa iyong mga pangako. Banal mong karunungan ang magsilbing gabay upang hindi kami maligaw sa gitna ng magulong mundong aming ginagalawan. Kapayapaan at matibay na pananampalataya ang nawa ay manatili sa bawat pusong tapat na sumusunod sa iyong banal na salita. Pangatlo, lumayo sa kasalanan at masamang gawain. Kasalanan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit unti-unting humihina ang relasyon ng tao sa Diyos at nawawala ang kapayapaan ng kanyang puso. Kapag patuloy na hinahayaang manaig ang maling gawain, mas madaling nakakapasok ang tukso at impluensya ng kadiliman sa buhay ng isang tao. Habang lumalalim ang pagkahulog sa kasalanan, mas nahihirapan ang kaluluwa
na maramdaman ang banal na presensya ng Panginoon. Maraming buhay ang nasisira dahil mas pinipili ng ilan ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa banal na kalooban ng Diyos. Dakilang awa ng Panginoon ang patuloy na naghihintay sa sinumang handang magsisi at magbagong buhay ng buong katapatan. Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ipinapahayag ng banal na kasulatan na walang mabuting maidudulot ang kasalanan, kundi kapahamakan at paglayo sa biyaya ng Diyos. Kapag pinili ng tao ang pagsunod sa Panginoon kaysa sa tukso ng mundo, mas nagiging payapa at malinis ang kanyang kalooban. Banal na biyaya ng Diyos ang nagbibigay lakas upang maiwasan ang mga gawaing sumisira sa espiritual na kalagayan ng kaluluwa. Tuwing iniiwasan ng tao ang maling gawain, mas nagiging malinaw ang kanyang pag-iisip at mas nagiging maingat ang kanyang puso sa bawat hakbang ng buhay. Habang lumalayo sa kasalanan ng isang mananampalataya, mas lumalapit naman siya sa banal na liwanag at habag ng Panginoon. Kabanalan ng pamumuhay ang unti-unting nahuhubog kapag inuuna ang pagsunod sa mga utos ng Diyos kaysa sa makamundong pagnanasa. Kapag malinis ang konsensya at tapat ang puso, nahihirapan ang kasamaan na guluhin ang isip at damdamin ng tao. Mahalagang bantayan ang bawat kilos at salita upang hindi mabigyan ng pagkakataon ng tukso na sirain ang pananampalataya. Maraming tao ang madaling nadadala ng maling impluensya dahil mas pinapakinggan nila ang kagustuhan ng laman kaysa sa tinig ng Panginoon. Habang lumalaganap ang tukso sa mundo, lalong kinakailangan ng disiplina at matibay na paninindigan upang manatiling malinis ang pamumuhay. Bawat pagtanggi sa kasalanan ay malaking hakbang palapit sa banal na kalooban at pagpapala ng Diyos. Kapag nagsusumikap ang tao na mamuhay ng matuwid, mas nagiging payapa ang kanyang relasyon sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay sa mga pusong nais kumawala mula sa kadiliman at bumalik sa tamang landas. Panginoong makapangyarihan sa lahat, ilayo mo kami sa anumang tukso at maling gawain na sumisira sa aming pananampalataya at kapayapaan. Nawa ay bigyan mo kami ng malinis na puso at matatag na espiritu upang mapaglabanan ang mga tukso ng makamundong pamumuhay. Pagpalain mo ang bawat taong nagsisikap na mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban at mga utos. Banal mong gabay ang magsilbing lakas upang hindi kami madaig ng kahinaan at makamundong pagnanasa. Pang-apat, piliin ang mabubuting kaibigan at makadiyos na samahan. Malaking impluensya sa buhay ng tao ang mga taong palaging kasama at pinakikinggan sa araw-araw na pamumuhay. Kapag napapalibutan ng isang tao ng mabubuting kaibigan, mas nagiging magaan ang puso at mas tumitibay ang pananampalataya sa Panginoon. Habang lumalalim ang samahan sa mga taong may takot sa Diyos, mas nagiging maingat ang kilos, pananalita at mga desisyon sa buhay. Maraming kaluluwa ang napapahamak dahil nadadala sila ng maling impluensya at masasamang gawain ng kanilang kapaligiran. Dakilang pagpapala ang magkaroon ng mga kasama na umaakay palapit sa banal na presensya ng Diyos at hindi palayo sa kanyang kalooban. 1 Corinthians 15 verse 33, "Evil communications corrupt good manners." Ipinapahayag ng banal na kasulatan na kayang baguhin ng maling samahan ang mabuting ugali at malinis na pamumuhay ng isang tao. Kapag mabubuting impluensya ang nakapaligid sa puso at isipan, mas madaling mapanatili ang matuwid na landas ng pananampalataya. Banal na karunungan ang kailangan upang makapili ng mga taong magdadala ng kabutihan at hindi kapahamakan sa buhay. Tuwing nakikisama ang tao sa mga makadiyos na kaibigan, mas lumalakas ang loob na gumawa ng tama at umiwas sa tukso ng mundo. Habang dumarami ang masasamang impluensya sa paligid, lalong kinakailangan ang mga taong nagbibigay payo at gabay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kabanalan ng pamumuhay ang mas madaling mapanatili kapag suportado ng mabuting samahan at makadiyos na kapaligiran. Kapag positibo at makadiyos ang mga taong nakakasama, mas nagiging payapa ang damdamin at mas nagiging matatag ang espiritual na kalagayan. Mahalagang piliin ng mabuti ang mga taong pinapapasok sa buhay dahil malaki ang epekto nila sa direksyon ng pananampalataya. Maraming tao ang napapalayo sa Diyos dahil mas inuuna nila ang pakikisama kaysa sa pagsunod sa banal na utos ng Panginoon.
Habang lumalalim ang impluensya ng maling barkada, unti-unti ring nasisira ang pangarap, pananampalataya at katahimikan ng isang tao. Bawat mabuting kaibigan na nagtuturo ng tama ay nagiging malaking tulong upang manatiling malapit ang puso sa Diyos. Kapag pinili ng tao ang samahang may respeto at pagmamahal sa Panginoon, mas nagiging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Habag ng Diyos ang patuloy na gumagabay upang mailayo ang kanyang mga anak sa maling impluensya at kapahamakan. Panginoong banal at makapangyarihan, gabayan mo kami sa pagpili ng mga taong magiging bahagi ng aming buhay at pananampalataya. Nawa ay mapalapit kami sa mga kaibigang nagtuturo ng kabutihan at naglalapit sa amin sa iyong banal na presensya. Pagpalain mo ang bawat samahang puno ng pagmamahalan, pag-unawa at paggalang sa iyong mga utos. Banal mong karunungan ang magsilbing gabay upang makaiwas kami sa masasamang impluensya at tukso ng mundo. Kapayapaan at matatag na pananampalataya ang nawa ay manatili sa bawat pusong pumipili ng makadiyos at mabuting samahan. Panglima, magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Matibay na pananampalataya ang nagsisilbing sandigan ng tao upang hindi madaling madaig ng takot, tukso at panghihina ng loob. Kapag buong puso ang pagtitiwala sa Panginoon, mas nagiging payapa ang damdamin kahit dumaraan sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Habang lumalalim ang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, mas nagiging malakas ang espiritu laban sa masasamang impluensya ng mundo. Maraming tao ang madaling mawalan ng pag-asa dahil mas nakatuon sila sa problema kaysa sa dakilang awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dakilang biyaya ang natatanggap ng pusong patuloy na nananalig at hindi bumibitaw sa pagmamahal ng Diyos. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita ng mata ang kanyang mga plano at biyaya. Kapag matatag ang pananalig ng tao, mas nagiging malakas ang loob na harapin ang anumang pagsubok at kahirapan sa buhay. Banal na pag-asa ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga pusong patuloy na kumakapit sa kanyang mga pangako. Tuwing pinipili ng tao ang maniwala sa Diyos kaysa magpaalipin sa takot at pag-aalala, mas nagiging maliwanag ang direksyon ng kanyang buhay. Habang pinatitibay ang relasyon sa Panginoon, mas nawawala ang pangamba at mas dumarami ang kapayapaang naghahari sa puso. Kabanalan ng damdamin ang unti-unting nahuhubog kapag inuuna ang pagtitiwala sa Diyos kaysa sa sariling kakayahan lamang. Kapag malalim ang pananampalataya, nahihirapan ng kasamaan na guluhin ang isip at pahinain ang espiritu ng isang mananampalataya. Mahalagang manatiling matatag sa pananalig kahit maraming tukso at kaguluhan ang nagaganap sa paligid araw-araw. Maraming tao ang sumusuko agad dahil hinahayaan nilang manaig ang pagdududa kaysa sa pananampalataya sa Panginoon. Habang lumalakas ang problema sa mundo, lalong kinakailangan ang pusong nananatiling nagtitiwala sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Bawat panalangin na nagmumula sa pusong may pananampalataya ay nagbibigay lakas at pag-asa sa oras ng kahinaan at pagod. Kapag patuloy na naniniwala ang tao sa kabutihan ng Panginoon, mas nagiging payapa ang kanyang pamumuhay at pananaw sa buhay. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay sa mga pusong hindi sumusuko at patuloy na lumalapit sa Kanya. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patatagin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami madaig ng takot at pagdududa. Nawa ay manatiling buhay sa aming puso ang pagtitiwala sa iyong mga pangako at walang hanggang pagmamahal. Pagpalain mo ang bawat taong dumaraan sa pagsubok at naghahanap ng lakas mula sa iyong banal na presensya. Banal mong gabay ang magsilbing ilaw upang manatili kaming matatag kahit magulo ang mundong aming ginagalawan. Kapayapaan, pag-asa at matibay na pananalig ang nawa ay manatili sa bawat pusong tapat na nagtitiwala sa iyo. Pang-anim, patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo. Pagpapatawad ang isa sa pinakamahirap gawin para sa taong nasaktan, niloko o pinagdusahan ang matinding lungkot mula sa kapwa. Kapag pinipili ng puso ang magkimkim ng galit at puot, unti-unting nawawala ang kapayapaan at lumalayo ang damdamin sa banal na presensya ng Diyos. Habang tumatagal ang sama ng loob sa puso ng tao, mas nagiging mabigat ang kanyang espiritual na kalagayan
at mas madaling madaig ng negatibong emosyon. Maraming buhay ang nawawasak dahil mas pinipili ng ilan ang paghihiganti kaysa sa awa, pag-unawa at pagpapatawad na itinuturo ng Panginoon. Dakilang kagaanan ng loob ang natatanggap ng pusong marunong magpatawad kahit napakalalim ng sugat na iniwan ng nakaraan. Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang pusong marunong magpatawad ay pusong mas malapit sa awa at pagmamahal ng Diyos. Kapag pinili ng tao ang pagpapatawad kaysa galit, mas nagiging payapa ang kanyang isip at mas gumagaan ang kanyang damdamin. Banal na pag-ibig ng Panginoon ang nagtuturo sa tao na magpakumbaba at palayain ang sarili mula sa bigat ng sama ng loob. Tuwing pinapalaya ng tao ang kanyang puso mula sa galit at puot, mas nagiging malinaw ang kanyang pananaw at mas nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Habang natututong magpatawad ang isang mananampalataya, mas lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos at mas tumitibay ang kanyang espiritual na buhay. Kabanalan ng damdamin ang unti-unting nahuhubog kapag pinipiling manaig ang pagmamahal kaysa hinanakit at galit. Kapag malinis ang puso mula sa matinding sama ng loob, nahihirapan ang kasamaan na maghasik ng kaguluhan sa isip at damdamin. Mahalagang matutunang magpatawad upang manatiling payapa ang kalooban at maging malapit sa banal na kalooban ng Panginoon. Maraming tao ang nahihirapang sumaya dahil patuloy nilang dinadala ang bigat ng sakit at galit na matagal nang bumabagabag sa kanilang puso. Habang kinikimkim ng tao ang matinding hinanakit, mas lalo lamang siyang nasasaktan at nawawalan ng kapayapaan sa araw-araw na pamumuhay. Bawat pagpapatawad na nagmumula sa pusong tapat ay malaking hakbang patungo sa tunay na kalayaan at kagaanan ng damdamin. Kapag pinili ng tao ang kabutihan at awa, mas nagiging maayos ang kanyang relasyon sa kapwa at sa Panginoon. Habag ng Diyos ang patuloy na nagbibigay lakas upang mapatawad kahit ang mga taong nagdulot ng matinding sugat sa puso. Panginoong makapangyarihan sa lahat, linisin mo ang aming puso mula sa galit, puot at matinding sama ng loob laban sa aming kapwa. Nawa ay turuan mo kaming magpatawad ng buong katapatan upang manatiling payapa ang aming damdamin at espiritu. Pagpalain mo ang bawat pusong sugatan at bigyan mo sila ng lakas upang makalaya mula sa sakit ng nakaraan. Banal mong pag-ibig ang magsilbing gabay upang manaig ang awa at kabutihan sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Pangpito, panatilihing malinis ang puso at isipan. Malinis na puso at maayos na pag-iisip ang mahalagang pundasyon upang manatiling malapit ang tao sa banal na presensya ng Diyos. Kapag puno ng kabutihan, pagmamahal at pananampalataya ang damdamin ng isang tao, mas nagiging payapa ang kanyang espiritual na kalagayan. Habang pinipili ng tao ang mabubuting kaisipan kaysa negatibong emosyon, mas lumalakas ang kanyang loob laban sa tukso at kasamaan. Maraming kaluluwa ang nawawalan ng direksyon dahil hinahayaan nilang mapuno ng galit, inggit at masasamang hangarin ang kanilang puso. Dakilang kapayapaan ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga pusong nagsisikap mamuhay ng malinis at tapat sa kanyang kalooban. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na pinagpapala ng Diyos ang mga taong may malinis na puso at tapat na pananampalataya. Kapag dalisay ang hangarin at mabuti ang iniisip ng tao, mas nagiging malinaw ang kanyang relasyon sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Banal na liwanag ng Diyos ang gumagabay sa mga pusong umiiwas sa kasamaan at pinipiling mamuhay ng may kabanalan. Tuwing inaalis ng tao ang negatibong pag-iisip at masamang damdamin, mas nagiging magaan ang kanyang kalooban at mas lumalalim ang kanyang pananampalataya. Habang pinananatiling malinis ang isip, mas nagiging maingat ang isang mananampalataya sa bawat salita, kilos at desisyon sa buhay. Kabanalan ng damdamin ang unti-unting nahuhubog kapag inuuna ang kabutihan at pagmamahal kaysa galit at inggit sa kapwa. Kapag mapayapa ang puso ng tao, nahihirapan ang kasamaan na guluhin ang kanyang isip at pahinain ang kanyang espiritu. Mahalagang bantayan ang laman ng puso at isipan upang hindi madaling malinlang ng tukso at maling impluensya ng mundo. Maraming tao ang madaling mawalan ng kapayapaan dahil mas pinapansin nila ang negatibong bagay kaysa sa kabutihan at pagpapala ng Diyos.
Habang dumarami ang tukso at kaguluhan sa paligid, lalong kinakailangan ang pusong puno ng pananampalataya at banal na pag-asa. Bawat mabuting kaisipan at malinis na hangarin ay nagiging daan upang manatiling malapit ang tao sa Panginoon. Kapag pinipili ng isang mananampalataya ang kabutihan sa araw-araw na buhay, mas nagiging payapa ang kanyang damdamin at relasyon sa kapwa. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay sa mga pusong naghahanap ng kabanalan at tunay na kapayapaan. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan, linisin mo ang aming puso at isipan mula sa anumang negatibong damdamin at masamang hangarin. Nawa ay punuin mo kami ng iyong pagmamahal, kabutihan at banal na karunungan upang manatiling matatag ang aming pananampalataya. Pagpalain mo ang bawat taong nagsisikap mamuhay ng malinis at tapat sa iyong mga utos at kalooban. Banal mong presensya ang magsilbing ilaw upang mailayo kami sa tukso at anumang gawaing hindi nakalulugod sa iyo. Pangwalo, magtiwala sa proteksyon at kapangyarihan ng Diyos. Kapag tunay na nagtitiwala ang tao sa kapangyarihan ng Diyos, mas nagiging matatag ang kanyang puso laban sa takot at pangamba ng mundo. Habang lumalalim ang pananalig sa banal na proteksyon ng Panginoon, mas nagiging payapa ang damdamin kahit maraming pagsubok ang dumarating sa buhay. Maraming tao ang madaling mawalan ng pag-asa dahil mas pinapakinggan nila ang takot kaysa sa mga pangako at awa ng Diyos. Kapag nakasentro sa Panginoon ang puso ng isang mananampalataya, mas nahihirapan ang kasamaan na guluhin ng kanyang isip at espiritu. Dakilang lakas at kapanatagan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga pusong buong pusong nagtitiwala sa Kanya araw-araw. Psalm 91 verse 2, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang Diyos ang tunay na kanlungan at proteksyon ng sino mang nananalig sa kanyang kapangyarihan. Kapag buong puso ang pagtitiwala sa Panginoon, mas nagiging malakas ang loob na harapin ang anumang problema at pagsubok sa buhay. Banal na presensya ng Diyos ang nagbibigay kapayapaan sa pusong pagod, natatakot at naghahanap ng pag-asa. Tuwing inilalapit ng tao ang kanyang buhay sa Panginoon, mas nararamdaman niya ang gabay at proteksyon na nagmumula sa langit. Habang pinipiling magtiwala sa Diyos kaysa magpaalipin sa pangamba, mas nagiging matatag ang espiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. Kabanalan ng pananampalataya ang unti-unting lumalakas kapag inuuna ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kahinaan ng tao. Kapag puno ng pagtitiwala ang puso, nahihirapan ang takot at pagdududa na sirain ang kapayapaan ng damdamin. Mahalagang palaging kumapit sa Panginoon upang manatiling ligtas ang puso laban sa tukso at kaguluhan ng mundo. Maraming tao ang madaling panghinaan ng loob dahil iniisip nilang nag-iisa sila sa laban ng buhay at walang handang tumulong sa kanila. Habang dumarami ang problema at pagsubok sa paligid, lalong kinakailangan ang matibay na pagtitiwala sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Bawat panalangin na nagmumula sa pusong may pananalig ay nagbibigay lakas upang makabangon mula sa pagod, lungkot at kahinaan. Kapag patuloy na nananalig ang tao sa pagmamahal ng Panginoon, mas nagiging maliwanag ang kanyang pananaw at mas nagiging payapa ang kanyang buhay. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay at nagpoprotekta sa mga pusong hindi bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Panginoong makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming kanlungan, lakas at proteksyon laban sa anumang takot at tukso ng mundong ito. Nawa ay patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya upang hindi kami madaig ng pag-aalala at panghihina ng loob. Pagpalain mo ang bawat pusong naghahanap ng iyong gabay, pag-ibig at banal na presensya sa araw-araw na pamumuhay. Banal mong kapangyarihan ang magsilbing tanglaw upang manatili kaming ligtas sa anumang kasamaan at kapahamakan. Habang patuloy na lumalalim ang kaguluhan at tukso sa mundong ginagalawan ng tao, lalong kinakailangan ng pusong matatag na kumakapit sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Bawat araw na inilalapit ng tao ang kanyang sarili sa Panginoon ay hakbang palayo sa kadiliman at hakbang patungo sa tunay na kapayapaan at kabanalan. Kapag nananatiling buhay ang pananampalataya sa puso, mas nagiging malakas ang loob upang harapin ang anumang pagsubok, takot at pangamba sa buhay. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay sa mga pusong naghahanap ng liwanag, pag-asa at banal na direksyon sa gitna ng magulong mundo.
Dakilang proteksyon ng Panginoon ang nananatili sa bawat taong tapat na nananalangin. Sumusunod sa kanyang mga utos at nagtitiwala sa kanyang banal na kalooban. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakalaking tulong ng inyong suporta upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga aral na nagbibigay lakas, pag-asa at inspirasyon sa araw-araw na pamumuhay. Habang mas dumarami ang mga pusong lumalapit sa Panginoon, mas maraming buhay ang nababago at mas maraming pamilya ang muling nagiging payapa at nagkakaisa. Banal na mensahe ng Diyos ang patuloy na magsisilbing ilaw upang gabayan ang bawat taong naliligaw, napapagod at naghahanap ng tunay na kapayapaan. Pagpapala ng Panginoon ang nawa ay manatili sa inyong tahanan, pamilya, hanap buhay, at buong buhay sa bawat araw na inyong paggising. John 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Panginoon at hindi kayang ibigay ng makamundong bagay o kayamanan. Kapag nakasentro sa Diyos ang puso ng isang tao, mas nagiging payapa ang kanyang damdamin kahit maraming problema at pagsubok ang dumarating sa kanyang buhay. Banal na pag-ibig ng Panginoon ang patuloy na nagbibigay lakas sa bawat pusong nananalig at hindi sumusuko sa gitna ng kahinaan at pagod. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong walang hanggang awa, pagmamahal at proteksyon sa bawat araw ng aming buhay. Nawa ay manatiling matatag ang aming pananampalataya upang hindi kami madaig ng tukso, takot at anumang pagsubok na aming haharapin. Pagpalain mo ang bawat taong nakinig at nawa ay punuin mo ng iyong banal na kapayapaan ang kanilang puso at tahanan. Banal mong gabay ang magsilbing ilaw upang manatili kaming matuwid at malapit sa iyong presensya habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kapayapaan, pag-asa, lakas at iyong walang hanggang pagmamahal ang nawa ay manatili sa bawat pusong tapat na nagtitiwala at sumusunod sa iyo.